Binabati kita, binibining Linchunian, 3 buwan ka ng buntis. Buntis? Maaaring noong gabing iyon talaga akong natulog kasama ang isang pasyenteng na koma? Mahal kong apo, sabi ng master na sa pamamagitan lamang ng pagtulog kasama ang babaeng bulaklak ng peach sa isang gabi ka magigising. Ang kanyang espesyal na ginawang pampag-ibig ay naipadala na. Hindi ako naniniwala, kailangan kong hanapin ang taong ito. Ako pupunta at hahanapin siya ng personal. Kumusta iyong take-out? May tao ba? May tao ba? Pasensya, hindi ko sinasadya. Kumusta tungkol sa kagabi? Ang detektor ng coma ni Sir ay hindi normal. Umalis ka agad. Siya ay isang pasyenteng na koma. Linchunian, iniisip mo talagang matulog kasama ang isang pasyenteng na koma? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Kung hindi, hindi ko maipapaliwanag. Mahal, dahil pinili mong lumapit sa akin. Magtatrabaho akong mabuti para kumita ng pera at palakihin kang malusog at mataba. Binabati kita, Mr. Chi, gumaling ka na. Magaling, ang aming pamilya ay may 8 henerasyon ng nag-iisang tagapagmana. Ngayon ang pinakamahalaga ay ang makahanap ng asawa para sa iyo at magkaroon ng mga anak. Tanging ang babaeng may isang birthmark na bulaklak ng peach sa kanyang collarbone ang maaaring maging aking asawa. Ikaw na, Pilyo. Hindi ko kayang manood lang at hayaan ang ating pamilya ay maubos. Excuse me, may nangyari ba sa unahan? Miss, isang matandang babae ang nahimatay sa unahan. Hindi ka dapat pumunta doon, baka ma-frame ka. Buhay yan, paano mo hindi sasagipin? Salamat, Binibini. Ang iyong mga mata. Iniligtas mo ako. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ale, wala yon. Tungkulin ko yon. Ano ang pangalan mo? May asawa ka na ba? Ale, ako si Linchunian. Single. Single? Mabuti ang single. Pumayag ka bang maging manugang ko? Ano? Ma'am, wag po kayong magbiro. Bulag ako. May 3 buwan ng bata sa tiyan ko. Maghanap na lang kayo ng iba. Ang aming pamilya ay kakaunti ang apo. Kapag pinakasalan ka, may anak na rin kami. Basta papayag kang magpakasal, ako ay ituturing ang anak mo bilang sarili kong apo. Ayaw mong maipanganak ang bata ng walang ama, di ba? Hindi ako makakita. Kaya maghihirap ang bata kasama ko. Sa hinaharap kahit papaano may makakatulong sa pag-aalaga. Umuwi ka na, sumama ka sa akin, halika.
Mr. Chi, dinala ng lola mo ang isang babae mula sa labas na nagngangalang Lin Chunian. Sabi nila siya raw ang magiging asawa mo. Nagngangalang Lin Chunian. Sabi nila siya raw ang magiging asawa mo at saka buntis siya. Ganun ba? Gusto kong makita kung paano niloko ng isang buntis si Lola para pumasok sa ating pamilya at maging asawa ko. Ikaw ba ang apo ni Mrs. Chi? Ako si Lin Chunian. Bulag? Sabihin mo sa akin, kanino ba talaga ang dinadala mong bata? Ako alam ko lang na nasa coma siya. Sige. Sinaliksik mo ako ng husto gamit ang ganyang paraan para linlangin ang lola ko at pakasalan mo ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Nagkataon lang na nailigtas ko si Mrs. Chi. Sabi niya dapat kitang pakasalan. Mabuti. Dahil ayaw mong magsabi ng totoo, huwag mong sisihin kung maging bastos ako. Sa may balikat ng babaeng yon, may birthmark na hugis bulaklak ng peach. Baliw talaga ako para isipin na ang babaeng ganito ang aking tagapagligtas. Jingze, ganyan ba ang itinuturo ko sa'yo? Ito ay usapang buhay at kamatayan at naglalaro ka? Chunyan, kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ma'am, ang kasunduan natin ay walang bisa. Hindi ako magpapakasal. Pakiusap, pakawalan mo ako. Mabuting babae. Umuwi ka muna. Kasama mo ako dito. Ako ang magpapasya para sa iyo. Halika, dali. Jingze, muntik mo nang maging dahilan si Chunyan na mamatay kasama ang kanyang dinadalang sanggol. Dapat mong pakasalan siya sa anumang paraan. Lola, aksidente lang iyon. Kung pumayag siya, babawi ako sa kanya sa ibang paraan. Ang asawa ko ay ang nagligtas sa akin noong araw na yon. Hinalungkat mo na ang buong bincheng, binaligtad mo ito. Kung mahahanap mo siya, matagal mo na sanang natagpuan. Kung hindi mo pakasalan si Chunyan, magpapakamatay ako. Lola, pirmahan mo. Ano ito? Miss Lin, ito ay isang kasunduan bago ang kasal. Binabalangkas nito ang mga tungkulin ni Mr. Chi sa panahon ng kasal sa iyo at sa bata, ngunit si Mr. Chi ay may minamahal. Kapag natagpuan ni Mr. Chi ang minamahal na ito, ang iyong kasal sa kanya ay agad na matatapos. Pinantaan ako ni Lola ng kanyang buhay para mapilitan akong pakasalan ka, kaya kinailangan kong pumayag. Hindi mo gustong makita ang isang mabait na matandang babae na nasasaktan, hindi ba? Pagkapanganak ng bata, hindi ako makakapagtrabaho para kumita. Ang pananatili sa pamilya Chi talaga ang pinakamagandang pagpipilian ko. Sige. Pipirmahan ko. Tandaan mo, tayo ay nasa isang kontraktual na kasal. Huwag mong pag-interesan ang hindi sa'yo. Kapag natagpuan ko ang aking tagapagligtas, maghihiwalay tayo agad. Kung hindi, marami akong paraan para gawing miserable ang buhay mo. Salamat sa'yo at kay Mrs. Chi sa pagtanggap sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagkapanganak ko, aalis na ako sa pamilya Chi. Sa panahong ito, pakiusap alagaan mo ako. Mas mabuting tuparin mo ang iyong salita. Hoy, bulag na babae, bakit ka nagde-deliver ng pagkain? Darating si Mr. Chi ngayon. Kung masagasa mo si Mr. Chi, 10 buhay mo ay hindi sapat upang bayaran. Umalis ka na dito ngayon.
Ang Mr. Chi na binanggit mo, si Chi Jingze ba? Kung gayon, kilala ko siya. Papasukin mo lang ako para ihatid ang parsela. Mag-iingat ako at hindi ka naaabalahin. Kung sinabi mong kakilala mo si Mr. Chi, hindi na kita aabalahin. Makinig ka. Dumaan ka dito, tuloy-tuloy lang, darating ka rin. Salamat po. Sige, tuloy ka. Isang hamak na bulag, naglakas loob na, sabihin kakilala mo si Mr. Chi. Baka sabihin ko pang kilala ko ang Diyos ng kayamanan. Pasensya na po. Nagpapadala ng bulaklak para pumapel at hinahabol pa ako hanggang hotel? Payo ko lang, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Hindi ako mahuhulog sa'yo. Chi Jingze, nagkaintindihan kayo? Ako, Pasensya na, Mr. Chi. Hindi ko dapat pinapasok itong hamak na tao. Nasaktan ka niya. Huwag kang mag-alala, palalayasin ko na siya ngayon. Ang babae ko, kahit hindi ko siya gusto, hindi siya pwedeng apihin ng iba. Sibakin ka. Pasensya na, Mr. Chi. Hindi ko talaga alam na kakilala mo ang babaeng ito. Kung alam ko lang, kahit tapang ng tigre, hindi ko gagalawin ang tao mo. Mr. Chi, patawarin mo ako. Pumunta ka rito para maghatid ng package. naku, baka malate na ang order. Salamat sa pagsagip sa akin. Ang clumsy. Hindi ka dapat lumalabas para mapahiya ka lang. Dito na siguro ito. Kumusta? Ang order nyo para iwi, pakiusap. Ito ang presidential suite ko. Sigurado ka bang sa kwartong ito ka nagde-deliver? Mr. Chi, nagkaintindihan kayo. Baka nagkamali na naman ako ng room. Aalis na ako. Akala ko may hiya ka, pero hindi ko inaasahan. Nagaya ka ng mga babaeng gustong akong akitin. Naging asawa na kita, pero nagpapanggap ka pang nagde-deliver ng takeout. Payo ko sa'yo, bawasan mo ang mga laro. Kailangan ko ba itapon ka sa tubig? Para maalala mo? Ako ang umorder. Ako ang umorder. Ano? Parurusahan mo ako? Ang mga rosas ako ang nagpabili. Ang delivery ako rin ang nagpadala. Kung may sama ka ng loob, sa akin mo ilabas. Huwag mong apihin ang manugang ko. Lola, umasa siya sa daya. At sa iyo, para maging asawa ko. Ang asawa ko ay ang nagligtas sa akin noong araw na yon. Kung mas tinutulungan mo siya, lalo ko siyang naiinis. Ma'am, baka kailangan ko munang umalis. Hindi na. Huwag mo akong tawaging ma'am. Tawagin mo na lang akong lola. Tandaan mo, kahit kailan, huwag kang makinig sa mga kalokohang sinasabi ng mga lalaki. Marami na akong nakilalang tao. At sa unang pagkikita pa lang sa iyo, alam ko nang mabait kang bata. Basta't nandito ako, ang magiging manugang ko ay palaging ikaw. Mr. Chi, alam mo ito, wala akong masasabi. Pagkaalis pa lang ni Lola, ang pag-akyat mo sa kama ay napakabilis. Anong ginagawa mo? Hindi ako matutulog sa iisang kama kasama mo. Matutulog na lang ako sa sahig. Pinapatulog kita sa kama. Kanina pa, mali ang akala ko sa iyo. Hindi ako ganun kawalang hiya.
para makipag-away sa buntis para sa kama. Magbubuk ako ng ibang kwarto. Hindi pa ako nakatulog sa ganito kalambot na kama. Hindi ka pa umalis? Huwag mong gamitin yung dati mong trato. At pumunta sa kwarto ko. Ang kwarto 501 sa unahan ay kay Mr. Chi eksklusibong presidential suite. Yan Ran, ang ganda mo talaga at ngayon, si Mr. Chi ay personally na nag-request na ikaw ang i-interview, kaya mukhang ang ginang ng pamilya Chi ay tiyak na ikaw. Hindi ba ito ang aking kapatid na si Lin Chunian, na nabuntis bago ikasal at magulo ang personal na buhay? Isang bulag na babae, naglakas loob na manligaw kay Mr. Chi. Tuturuan kita ng leksyon. Sino ka? Bitawan mo ako. Ano? Mahal kong kapatid. Bulag ka ba? At hindi mo makilala ang boses ko? Lin Yanran. Pakawalan mo ako, hindi ako kapatid mo. Kung hindi dahil sa nanay mo, hindi ako nabulag. Lahat ito ay mga gamit ng pamilya Lin. Hindi mo sila pwedeng dalhin. Layas, mababang karote ang pamilya Lin at gusto nyo kaming mahirapan kasama kayo? Managinip ka. Ikaw ang hindi marunong umintindi, huwag mo kaming sisihin. Umalis kami sa malas na pamilya Lin. Kaya nakapag-asawang muli ang nanay ko sa isang mayamang lalaki sa syudad at ako ay naging sikat na pianista. Para sa'yo, isang bulag pagde-deliver ng take-out ay mas bagay sa'yo. Magsalita ka. Bakit ka sumisilip sa kwarto ni Mr. Chi? Anong ginagawa mo? Bitawan mo, hoy! Makinig ka? Matagal mo nang hinahanap yung babae pero hindi mo pa siya nahanap. Sabihin mo sa akin, posible bang yung babae ay hindi babae, kundi isang ladyboy? Kung maglakas loob kang insultuhin siya muli, gagawin kitang ladyboy muna. Masakit, nababali na ang kamay ko, bitawan mo muna. Bitawan mo! Bitawan mo. Ito ang VIP restroom. Karaniwan walang pumupunta rito. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang darating para iligtas ka. Magsalita ka! Paano mo nakakit si Chi Jingze? Hindi ko siya inakit. Itinatanggi mo pa rin, nakita ka namin mismo na lumabas sa kanyang silid. Isang bulag na buntis na babae ay hindi karapat-dapat na ihambing kay Yanran. Makinig ka! Kung may iniisip ka tungkol kay tagapamahala Chi, nararapat kang mamatay. Ang aking mga mata ay nakakakita na ng kaunti ngayon. Mukhang gusto mong mamatay. Ang tapang mo para titigan ako. Mukhang hindi ka sapat na bulag. Sumusubok ka pa ring tumawag ng tulong sa mga lalaki. Ang anak ng isang random na lalaki ay hindi dapat ipanganak. Marchie, nalaman ng lola mo na si Miss Lin hindi maabot sa telepono at galit at hinihiling na dapat mo siyang hanapin. Nag-aalala si Lola sa kanya. Nasaan siya ngayon? Mr. Chi, nakita ko lang si Miss Lin na dinala ng isang babae sa loob ng restroom. Bakit hindi mo sinabi kanina? Buntis siya ngayon. Hindi natin dapat hayaan na may mangyari sa kanya. Hindi siya basta random na lalaki. Siya ang asawa ko. Ang asawa mo ay darating para maningil sa atin? Takot na takot kami. Alam mo ang kasabihan, kung anong uri ng palayok ay tugma sa kung anong uri ng takip. Ikaw, isang delivery person, kaya ang asawa mo ay hindi maaaring maging construction worker, di ba? Lin Chunian!
Mula pagkabata, ang iyong pag-aaral at itsura ay palaging mas maganda kaysa sa akin. Kaya araw-araw akong pinapalo at pinapagalitan. Dahil pumunta ka sa akin at nahulog sa aking mga kamay, babayaran ko ang luma at bagong mga pagtatalo sabay-sabay. Yanran, tigilan mo na ang pagsasayang ng salita sa kanya, hindi niya alam ang kanyang lugar, inaakit si Mr. Chi. Dapat nating bigyan siya ng aral. Sige. Pagkatapos, hubaran mo na siya ng buo. Oh, talaga siyang babaeng mapang-akit. At mayroon pa siyang markang hugis bulaklak ng peach para akitin ang mga lalaki. Panoorin mo akong durugin ang iyong mukha at tingnan natin kung paano mo aakitin si Mr. Chi pagkatapos. Mr. Chi, si Miss Lin ay nasa loob. Sinalin mo at Chi Jingze iyon. Paano naging si Mr. Chi iyon? Miss Lin. Para sa'yo ba si Mr. Chi? Imposible. Paano mo nakilala si Mr. Chi? Yanran, huwag kang magpakatanga. Tiyak na isang maling pagkakaintindi ito. Siya ay isang bulag na buntis na babae. Paano niya malalaman ang pinakamayamang lalaki sa Binsyo? Tungkol sa atin, mas mabuting umalis na tayo ng mabilis. Kung malaman ni Mr. Chi mamaya at kanselahin ang ating panayam, hindi maganda yon. Umalis ka! Hello, Jichi. Ako si Lin Yanran. Isa ako sa mga tagapanayam para sa posisyong ito. Ngayong taon, Pumasok at tingnan kung may tao sa banyo. sandali. Jichi, ito ang banyo ng mga babae. Hindi ka maaaring pumasok. Oo, Jichi. Sabi ng chismis, malinis ka raw at hindi nagpapakalat. Kung papasok ka lang sa banyo ng babae, hindi maganda yon sa reputasyon mo. Jichi. Jichi, wala talagang tao sa loob. Lin mo, bilisan. Tawagan ng doktor. Oo. Ang birthmark na ito, siya kaya? Jichi, buntis lang siya at bulag. Bakit mo siya masyadong pinapansin? Mahal kong manugang na babae, kamusta ka? Sa panahon ng pagbubuntis, paano ka nagkaroon ng ganyang sugat? Kung magpapatuloy ito, maaari maulit ang pagkakunan. Ano? Pagkakunan? Oo. Ngunit sa kabutihang palad, dinala mo siya sa tamang oras. Nagreseta ako ng gamot para protektahan ang pagbubuntis. Sino ang magbabayad? Sige, pag-uwi mag-ingat ka. Dalawa ang dinadala mo kaya kailangan mong maging mas maingat. Anong sinabi mo? Buntis ako ng dalawa? Oo. Walang pakialam pero kayo ay talagang pabaya. Hindi nyo alam kung ilan ang dinadala nyo. Ang galing! Ang galing! Talagang dinadala mo dalawang sanggol. Ikaw ang maliit na maswerteng bituin ng pamilya. Pasensya na, Lola. Wala akong pera para sa check-up dati, kaya hindi ko alam na dalawa ang dinadala ko. Ngayong alam mo na hindi pa huli ang lahat. Jingze, kailangan mong alagaan ng mabuti ang aking manugang na babae. Huwag hayaang mangyari ang anuman sa dalawang ito. Mga sanggol, susubukan kong protektahan kayo. Ang dalawang dinadala niya, sino ang ama? Ang birthmark na bulaklak ng peach. Hindi ako nagkakamali. Maaaring ang hinahanap ko ay talagang siya. Mahal ko, sa hinaharap huwag ka nang mag-deliver ng takeout para sa isang buntis. Masyadong delikado. Pero, Walang pero. Humingi ka ng pera kay Jingze. Sabihin ko sa'yo, ang apo ko ay napakayaman. Hoy, ikaw na walang modo. galit na galit siya sa akin, kaya malamang galit din siya sa dalawang ito. Hindi ako dapat magkaroon ng mga pangarap na hindi totoo. Ako ay magpapalaki sa kanila mag-isa. Lola, gusto kong umuwi.
Aking binibini. Aking binibini? Mula nang mamatay ang aking ina at pinalayas ako sa pamilya Lin, maraming taon na mula noong may tumawag sa akin ng ganyan. At ang boses na ito ay napakapamilyar. Ang naunang banggaan ay nagbigay daan sa akin upang makakita ng ilang balangkas ng paligid. Sino ito? Aking ginang. Ako si Butler Lou. Ang iyong mga mata hindi pa ganap na gumaling, hindi ba? Butler Lou, anong ginagawa mo rito? Lumabas ako para bumili ng bird's nest para kay Miss Lin at kay Miss Chin. Alam mo ba, ang dalawang taong ito ay talagang masasama. Kaming mga tagapaglingkod talagang walang paraan para magreklamo. Pasensya na. Aking ginang, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kung naririto pa ang iyong tatay, hindi kanya hahayaang magdusa ng ganitong pananakit. Huwag na nating pag-usapan ito, aking ginang. Sa susunod na buwan ay ang taunang paligsahan ng piano. Dahil ang iyong mga mata ay naging bulag, matagal na panahon na mula nang sumali ka sa isang paligsahan. Ang Linyanran na iyon ay patuloy na nananalo ng kampeonato at sobrang mayabang. Hindi na namin kaya. Ako, isang bulag na babae. Paano ako makakapaglaro ng piano? Sino ang nagsabing hindi mo kaya? Niyan mahal, bumalik na ako. Ciao, bumalik ka na mula sa ibang bansa. Oh, nagulat? Nag-aalala ako sa'yo. Kakarinig ko lang nasasali ka sa paligsahan ng piano. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Ako ay walang tiwala sa sarili. Niyan, lakasan mo ang loob mo. Galing ka sa isang top school, isang mahuhusay na pianist, kasama mo ako. Bakit matatakot kay Linyanran? Sa pagkakataong ito, dapat nating turuan siya ng leksyon. Oo, ang iyong kakayahan at talento ay halata sa lahat sa amin. Lampasan mo siya ng milya. Bukod dito, ang iyong pagtugtog ng piano, gusto ko ring makita. Tara na. Saka tayo bumili ng damit para sa paligsahan. Kalimutan mo na. Wala akong masyadong pera at buntis ako. Hindi praktikal magsuot ng damit. Ano? Buntis ka? Mahal, buntis ka na? Pinagtatrabaho ka pa rin ng asawa mo. Hindi siya gumagastos para sa iyo. Hindi ka man lang niya bilhan ng damit. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Dapat mong hiwalayan ang asawang walang kwenta. Ayos lang, hindi ganyan ang relasyon namin. Ikaw ay laging ganyan. Kapag nagpasya ka, walang makakapagpabago ng isip mo. Sige, bumili tayo ng damit. Gamitin mo ang card ko. Tara na. Lu, aalis na kami. Sige. Mag-ingat kayo. $20,000? Ang mahal ng tindahan na ito. Mas maraming mahihirap na tao dito. Ayos lang, pumili ka lang. Ako na ang magbabayad. Pipili ako para sa'yo. Hoy, Umalis ka dyan. Nagkakarga ng mga paninda. anong ginagawa mo? Binablock mo ako. Paano ako makakarga? Pakisabi nga, ganyan mo tratuhin ng customer. Nasagi lang kita. Anong bilis? Kayo mga mahihirap, kung walang pambayad, lumayas. Ikaw, Ciao, okay ka lang? Bulag ka yata. Nakakita ka ba ng damit namin? Lahat ng damit namin ay gawa sa masusing paggawa. Ang pagbenta sa tulad mo, sayang lang. sa tingin ko, ikaw ang bulag. Tindera ka lang ng damit, bakit ang yabang mo? Bakit mo minamata ang tao? Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Dahil ito ang pinakamalaking tindahan ng damit sa Bincheng. Ang amo namin ay ang pinakamayaman sa Bincheng, si Chi Jingze. Ikaw, Hoy, kalimutan mo na. Magpalit tayo ng tindahan. Huwag mo na siyang patulan. bakit kami aalis? Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon ngayon. Tawagin mo ang tagapamahala mo. Ngayon sisiguraduhin kong masisante ka. Sino ka ba? Ang amo namin hindi basta-basta nakikita. Lumayas ka na ngayon. Ako, Ciao, tara na. mahal. Oh, pasensya, dulasang pa ako. Wala kang hiya, binubuli mo ang bulag. Ingat ka, kasuhan kita. Sino ba ang maingay nagdadaldalan? Kayo pala, mga malas. Oh, Miss Lin, bakit kayo nandito? Nagtataka ako kung bakit mabaho dito.
Tila may nagdala ng amoy ng kahirapan. Tama kayo, palalayasin ko sila ngayon na. Linyan Ran, parang asong gala ka na ayaw mawala. Asal aso, hindi nagbabago. Kumakagat sa makita. Hoy, Linyanran, pumapatol ka? Eh ano kung ginawa ko? Nakuha niya yan dahil sa bibig niya. Hindi lang siya ang papatusin ko, pati ikaw. Tigil. Aray. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na galawin ang babae ko? Saan ka galing? Huwag kang makialam. Umalis ka. Ang pakialam na ito gusto ko talagang gawin. Ano ang ipinagmamalaki mo? Imulat mo ang mata at tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamalaking tindahan ng gown ng Chai Group at hindi lahat makakapasok. Hindi ko naaalala na nagtakda ako ng ganyang patakaran. Ikaw, anong akala mo sa sarili mo big time? Nangangarap ka. Imulat mo ang mata at tingnan mong mabuti. Karapat-dapat ba ako? Hindi ba ito ang globally unique, Supreme Black Gold Card? Si Chi Jingze lang ang meron noon. Maaaring ikaw ang may-ari ng mall na si Chi Jingze? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanila. Paano siya magiging bata? Ang card mo ay peke. Kung peke o hindi, iswipe malalaman. Dahil pilit ka sa pagpapanggap, papalayasin kita ng may dahilan. ₱1, mas may pera pa ang pulubi sa labas kaysa sa'yo. Huwag magmadali. Hindi pa tapos. 1,000, 10,000, milyon, bilyon, trilyon. Hoy, ikaw! Naglakas loob kang gumamit ng virus card para mandaya? Sumabog ang POS machine. Magbayad ka. Kung hindi, tatawag ako ng security. Mr. Chi, hindi namin alam na nandito ka. Patawarin mo kami, Mr. Chi. Kunin mo ang taong ito at tanggalin siya sa lahat ng industriya sa Bincheng. Mr. Chi, mamamatay ako sa gutom sa ganon. Mr. Chi, dalhin mo siya. Oo. Mr. Chi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Chi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mr. Chi. Tigilan mo. Mr. Chi. Kanina, ikaw ang sumipa sa kanya sa banyo. Ako. Ay hindi gumawa nun. Mali ang pagkakaintindi mo, Mr. Chi. Mali. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong parusahan siya, Linyan Ran? Napakawalang ingat mo. Makakatanggap ka ng kaparusahan balang araw. Kaparusahan? Ipinanganak ako upang mag-enjoy sa buhay. Kung may lakas ka ng loob, maghiganti ka sa akin. Hindi dapat magkaroon ng masamang intensyon. Hindi ako gagawa ng mga ganyang bagay. Pero, hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatan o dahilan para saktan ang iba. Salamat sa pagligtas sa akin. Aalis na kami. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Mr. Chi. 10 beses. Ano? Kopyahin ang Tao Te Ching ng 10 beses bilang parusa. Kapag natapos mong kopyahin, saka ka makakaalis. Nagbibiro ka ba, Mr. Chi? Mr. Chi? 20 beses. Lin Chun yan. Kunin lahat ng damit mula sa tindahang ito ayon sa sukat ni Lin Chunian at ihatid lahat sa aking pamilya. Tig-isa bawat uri. Mahal kong manugang na babae. Narinig ko pumunta ka sa dress shop kanina at nabuli ka. May nasaktan ba sa iyo? Malamang nag-aalala lang siya para sa mga sanggol. Pagkatapos ng lahat, sila ang mga apo ng pamilya Chi. Lola, ayos lang ako. Si Chi Jingze ang nagligtas sa akin. Sa wakas, ang batang iyon ay may nagawang tama. Sa tingin ko, hindi mo nabili ang mga damit mo. Binili ko lahat para sa'yo. Lahat sukat mo, Lola. Sobra naman ito, hindi ko matanggap. Tanggapin mo na, tanggapin. Ikaw ang aking manugang na babae. Hindi natin pwedeng saktan, di ba? Anong problema, Jichi? Hindi ka ba papasok? Kalimutan mo na. Bumalik na tayo sa kumpanya. Paano ang mga damit na ito? Itapon mo lahat. Opo, si Jichi ay sikat na matigas ang ulo. Anyway, hindi ko itatapon. Kapag nagkabalikan kayo, sisirain mo ako. Sumunod ka sa akin. Miss Lin, siguradong siya ulit ang una ngayon. Siyempre. 3 taon na siyang kampeon, walang duda ngayon. Hoy, nagkita tayo muli. Nandito ka ba para makipag-compete sa huling puwesto?
Nandito ako para talunin ka. Ikaw lang? Hindi naman ako may darating na haharap sa'yo. Haharap sa akin? Hindi ko alam kung sino ang may kakayahan na talunin ako. Meron ang dating kampeon si Lin Chunyan. Ha, nakakatawa. Anong magagawa ng isang bulag sa piano? Akala niya ba siya'y maestro? At saka, hindi man lang siya makabili ng damit, di ba? Huwag kang yabang. Kalahok bilang 10, Lin Chunyan, nasa venue ka ba? Kung hindi mag-sign in agad, ituturing na forfeit. Nakikita mo, hindi man lang siya pumunta. Alam mo, parang asong gala lang siya, hindi bagay sa entablado. Huwag kang magsalita ng patapos. Tingnan mo, nandito na siya. Tingnan mo, nandito na siya. Nako, ang ganda ng babaeng ito. Ang damit niya, parang nakita ko na sa magazine. Mukhang dekalidad. Sino ito? Mas maganda pa kay Linyaran. Napaka-elegante. Ganun na naman. Sa tuwing lalabas ka, hindi na ako napapansin ng iba. Lin Chunyan, hintayin mo lang. Yan. Ciao, tara na. Hoy! Pasensya na, hindi ko makita. Hindi lang pasensya ang sagot dito, ang damit ko ay hindi nababayaran. Kaya mo bang bayaran yan? Linyaran, hindi ko talaga sinasadya. Magkano? Babayaran kita. Kawawa ka naman. Yang damit na suot mo, malamang ninakaw o kinuha mo lang yan sa kung saan. Babayaran kahit ibenta ka pa, hindi sapat. Linyaran, pinapayuhan kita. Ingatan mo ang iyong bibig. Anong ginagawa mo? So totoo bang nakilala mo ang isang mayaman at ngayon ang lakas ng loob mong magsalita? Sinisigawan kita. Anong gusto mo? Hoy, bitawan mo. Kinakausap kita. Pakisabi nga, binabaliwala mo ako? Linyaran, pakawalan mo ako. Hindi kita pakakawalan. Maliban kung bayaran mo ako ng 200 milyon, pakakawalan kita agad. Linyaran, etong damit mo, paano naging 200 milyon yan? Huwag kang magpalabis. Sabi ko sulit, kaya sulit. Ano, sabihin mo lang babayaran mo ba o hindi? 200 million. Miss Lin, kung hindi ako nagkakamali, yung suot mo ay isang luma at itinapon na draft gown. Sagad, 20 milyon. Sa tingin ko sinadya mong mabangga siya para bayaran ka niya. Lin Chunyan, hintayin mo lang. Chief Chi. Magsisimula na ang kompetisyon. Mag-sign in ka na agad. Shawnee yan, huwag kang nakatayo lang dyan. Mag-sign in ka na agad o baka ma-disqualify ka. Tara na. Diretso lang. Chief Chi, madam, sa suot na ito talagang nakakamangha. Ito ay piano competition, hindi beauty pageant. Halata namang natigilan ka rin. Ang arte mo. Maligayang pagdating sa taunang paligsahan ng piano. Batiin natin ang kalahok number 1 ngayong araw, ang 3 beses na magkakasunod na kampeyon, ang henyong babaeng pianista Lin Yaran. Lahat palakpakan. Siya ang tatawaging henyong babaeng pianista? Kahit ang titulong ito, gusto niyang nakawin mula sa iyo. Babe, minsan talaga akong nag-iisip masyado kang mabait. Ikaw ay masyadong pabigla-bigla. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay kalahok bilang Wana, si Lin Yaran. Ang piyesang aking itatanghal ay Prokofiev's ikalawang piano konsyerto. Ano, talagang ito ang piyesa, isang piyesa ng piano na kasing taas ng Mount Everest, kaya pala siya ang 3 beses na kampeon. Para patugtugin ito ng maayos ay talagang mahirap. Sinusubok nito ang pagsabog at kontrol ng kalahok. Napakatapang. Isang grupo ng mga payaso. Panoorin ninyong mabuti, ako ang tunay na henyo sa piano. Napakahusay, talagang tinugtog niya ito ng buo. Oo, kahit ang pagkakaisa at kadalubhasaan ay medyo kulang, pero maganda pa rin. Ang bagtangko pagkatapos ni Lin Yaran sa isang malaking kawalan. Susunod, pakibati ang kalahok bilang 2, si Yu Chao Kiao upang magtanghal. Lahat pumalakpak para sa kanya. Paalis na ako. Swertehin ka sana. Susunod, pakibati si Yu Chao Kiao upang magtanghal. Lahat pumalakpak para sa kanya. Natakot ha? Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin para matalo ako. Magandang araw mga guro. Ako ay kalahok bilang 2, si Yu Chao Kao.
Ang piyesang aking itatanghal ay Chopin's Fantasy Polonaise. Isa rin itong napakahirap na piyesa. Kumpara kay Linyaran, ito ay isang antas na mas mababa. Nakakainip. Mukhang ang kampeyon ng kayong taon ay kay Linyaran na naman. Tingnan muna natin ang mga sumunod na kalahok. Baka may sorpresa. Susunod na ang huli, di ba? Bilisan mo, antok na ako. Mukhang ngayong taon walang espesyal. Ang kampiyon malamang ay kay Linyaran na naman. Susunod, pakibati sa kompetisyong ito. Ang huling kalahok ay si Lin Chunyan. Lahat pumalakpak para sa kanya. Galingan mo. Ang kalahok na ito ay tila may problema sa paningin. Paano siya makikipagkompetensya? Mukhang bulag siya. Diyos ko, isang bulag na pianista. Ngayon, ito ay kawili-wili. Ako ay kalahok bilang 10, si Linchunian, at ang piyesang aking tutugtugin ay Rachmaninoff's Piano Concerto No. 3. Diyos ko, ito talaga ang pinakamahirap na piyesa ng piano sa mundo. At bulag siya. Imposible. Baliw na yata siya. Imposible! Siguradong nanloloko siya! Imposible. Siguradong nanloloko siya. Isang piyesa ng ganitong antas at isang bulag na tulad niya, paano niya ito matutugtog? Sa palagay ko, mas mabuti pang tugtugin mo ang Twinkle Twinkle Little Star. Linyaran, hindi ka ba tumitigil sa paghanap ng mali sa akin? Hindi ako naghahanap ng mali. Sa tingin ko, pre-recorded niya ang tape. At ano ang sinusubukan niyang gawin sa persona niyang bulag na pianista? Panaginip ka lang? Ikaw? Hindi siya maaring mandaya. Ang buong pamilya Chico ang naggagarantiya para sa kanya. Magpatuloy. Ano, ito talaga ang pamilyang Chi, ang pinakamayaman sa Bincheng. Itong contestant number 10, ano ang background niya? Kaya ba niya talaga or hindi? Uy, posible kayang nagpapanggap lang siya? Sino ang nakakaalam? Teka lang at maghintay. Hindi ka panipaniwala ang kanyang pagkaunawa sa kabuuang ritmo at emosyonal na pagpapahayag ay umabot sa ibang antas. Ilang taon na akong hindi nakarinig ng ganitong pagtatanghal. Nararapat ito ng perpektong puntos. Dapat perpektong puntos. Imposible! Siguradong nanloloko siya. Linyaran, kino-question mo ba ang aming kakayahan? Uy, sobra na ito. Natalo sa kompetisyon at nawalan din ng karakter. Pagkatapos, inaanunsyo ko na ang kampeon ng kompetisyong ito ng piano ay contestant number 10, si Lin Chunyan. Pasensya, hindi ako nakatayo ng matatag. Basta okay ka lang. Ano ang nangyari sa akin kanina? Talagang gusto siyang halikan. Linchunian, ito ang iyong walang kwentang asawa. Noong nakaraan sa tindahan ng damit, siya rin iyon. Walang kwentang asawa. Ako? Hayaan mo akong ihatid ka muna. Uy! Hindi na kailangan. Ako na mismo ang maghahatid sa baby ko at isasama ko siya para magdiwang. Baby ko. Hayaan mo si Xiao Qiao na ihatid ako. Ayoko nang istorbohin ka pa. Tara na. Aalis na rin kami. Uy, mama.
Hulaan mo kung ano ang nalaman ni Mommy. Ano? Siyempre tungkol kay Chi Jingze. Narinig ko? Nasimula nang magising si Chi Jingze ay naghahanap ng isang babaeng may birthmark na bulaklak ng peach sa kanyang collarbone. Hanggang ngayon, hindi pa niya siya nahahanap. At narinig ko na kapag nahanap na niya, kikilalanin niya siya bilang nag-iisang Jing Chi. Ano? May ganoong magandang bagay? Kaya ang birthmark na bulaklak ng peach na nakita ko dati ay dahil dito. Tama. Sabi mo ang isang birthmark ay simple lang. Ang posisyong ito bilang nag-iisang batang Mrs. Chi ay para lamang sa aking mahal na anak na babae. Linchun yan. Hanggang iyong yung magagandang araw. Ay tapos na. Halika. Kamay. Ipinagdiriwang ang aking anak panalo sa kampyonato karapat-dapat. Pero, dahil buntis ka, pinalitan ko na ang iyong alak ng gatas. Salamat sa aking maalalahanin, Chow Chow, mahal. Pero, paano ka biglang nag-asawa at sobrang naguguluhan at buntis? Hindi ko rin alam. Matapos aksidenteng iligtas si Lola Chi, kinilala niya ako bilang kanyang manugang na babae. Pero marahil ay dahil sa bata sa aking sinapupunan. Paano nangyari ito? Sobra naman. At narinig ko na ang pamilyang Chi ay naghahanap ng isang tagapagligtas at nagpahayag na kapag natagpuan, kikilalanin nila siya bilang manugang na babae. Heis, hindi naman ikaw iyong misteryosong babae na nagligtas kay Chi Jingze, di ba? Hindi ko iniligtas si Chi Jingze. Ang lola lang niya ang iniligtas ko. Kaya talagang hindi ako ang hinahanap nila. Ano ang gagawin natin? Paano kung mahanap nila iyong tunay na pag-ibig at pagkatapos ay iwan ka? Kung gayon, ikaw at ang sanggol saan kayo pupunta? Hindi ko alam. Pero kung talagang malaman nila, aalis ako ng mag-isa. Tungkol naman sa bata, aalagaan ko siya. Nang maayos ng mag-isa. Mahal, ang galing mo. Para kang isang anghel na nahulog sa lupa. Ikaw, laging inaasar ako. Hindi ako nagsisinungaling. Sumpa ko. Inom tayo, sige na. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko gusto. Hindi ako sang-ayon. Chow Chow. Chow Chow. Uy, ang ganda ng babaeng to. Sumama ka sa amin sa isang lugar. Sino ka? Layas? Uy, nagtatantrums ka pa ba? Parang munting pusa. Saan ka pupunta? Huwag kang lumaban. Sumama ka sa amin. Bumubuko lang tiyan niya. Buntis siya. Hoy, wag mo akong hawakan. Kuya, baka umalis na tayo. Kung malaglag ang buntis na ito, malalagay tayo sa malaking problema. Huwag kang matakot, pare. Gusto ko ng bago. Tingnan mo ang mukhang ito. Ang ganda. Oh, at bulag pa siya. Ang interesting nito. Sino yon? Naglakas loob na sirain ang saya natin. Gusto mong mamatay? Mali ako. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Mali ako. Ngayon mo lang nalaman na mali ka? Naglakas loob kang hipuin ang babae ko. Nabulag ako at hindi kita nakilala. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Pero sa tingin ko, baka gawin mo ulit. Kahit bigyan mo ako ng 800 lakas ng loob, hindi ko na siya gagalawin ulit. Sino yan? Huwag mo akong hawakan. Huwag kang matakot.
Ako ito. Tara na. Uwi na tayo. Gising ka na. Masakit ang ulo ko. Nakakita na ako. Ano ang pakiramdam mo? May discomfort ka ba? Wala. Nakakita na ako. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng sino man. Kahit siya hindi pinapayagan. Papasukin mo ako. May mahalaga akong sasabihin kay President Chi. Ako na ang bahala. Miss, pakiusap, huwag mong istorbohin si President Chi. Hindi kita mapapapasok. Pasensya na, President Chi. Hindi namin siya napigilan. Mga walang kwentang tanga. Lumabas kayo. Opo. Hindi ako aalis. Pumunta ako para ipakita sa'yo ang isang bagay. Ayaw ko itong makita. Lumabas ka rin. Ikaw. Huwag magmadali, President Chi. Pagkatapos mong makita ito, saka mo sabihin sa akin na umalis. Ang gusto kong ipakita sa'yo ay ito. Wala akong interes sa iyong katawan. Magbihis ka ng mabilis. At umalis ka rito. Chi. Sabi ko, lumabas ka rin. Ito ang peklat na bulaklak ng peach. Chi, ang babaeng hinahanap mo ay ako. Ang nasa kanyang katawan ay ang peklat na bulaklak ng peach. Posible bang? Ang pamilya ni Chi Jingze ay hinahanap si Lin Yanran? Pero mayroon din akong gayong peklat. Nagkataon lang ba? Bakit hindi mo ipaliwanag? Sa iyong puso, ba talaga akong hindi mahalaga? Chi, tutuparin mo ang iyong pangako. At pakakasalan mo ako, tama? Binabati kita, Jichi. Sa wakas, natagpuan mo na ang iyong tunay na pag-ibig. Oras na para umalis ako. Wala talaga siyang pakialam sa akin kahit kaunti. Sige. Ang pamilya Chico ay laging tumutupad sa salita. Tutuparin ko ang aking pangako. At pakakasalan si Miss Lin. Talaga? Magaling, Chi. Uuwi muna ako. At maghihintay ng iyong mga regalo sa kasunduan. Jichi, wala na tayong relasyon. Huwag mo akong hawakan. Chunian. Ako'y talagang. Tama na, ayokong marinig. Hindi ko inakalang ang unang pagkakataon na malinaw kong nakita ang iyong muka ay noong tuluyan na tayong naghiwalay. Ano ang masasabi mo, Lin Chunyan? Hindi ka na gusto ni Chi Jingze, tama ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin, natural, ay gawin ang iyong buhay na miserable. Oo, tama. Dahil hindi ka na konektado kay Chi Jingze. Paano kung magpakita ako ng awa at hayaan kang pumunta sa aming pamilya, Lin, bilang isang katulong? Chin Shuanghua, nanaginip ka. Nanaginip ako? Huwag mong kalimutan, Lin Chunyan, ang abo ng iyong ina na sa akin pa. Kung maglakas loob kang tumanggi, sa susunod na segundo, itatapon ko ang abo ng iyong ina sa septic tank. Lakas loob mo? Sige, subukan mo. Sige. Pupunta ako.
Ganyan dapat. Kung susunod ka lang sa akin ng maayos, masisiguro kong ligtas ang abo ng nanay mo ligtas. Mahal kong apo. Anong nangyari? Bakit nakikita ko na umaalis mag-isa ang manugang kong babae? Lola, sa tingin ko nahanap ko yung taong sumagip sa akin. Ito ay Lin Yanran. Ano, siya? Hindi. Kahit na si Nyanyan walang birthmark na peach blossom, sa buong buhay ko siya lang ang kikilalanin kong manugang na babae. Mukhang meron din siya. Ano ang meron din? Lin Chunyan, mukhang meron siyang birthmark na peach blossom din. Pero hindi ako sigurado kasi tuwing isang sulok lang ang nakikita ko. Ano yon? Mahal kong manugang na babae, mayroon din siyang birthmark na iyon? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na agad! Hanapin ang mahal kong manugang na babae at ibalik siya. Pero wala siyang pakialam sa akin. Dahil lahat ng ginawa mo sa kanya dati ay masama. Kahit yung nagmamahal sa kanya ay nasa tabi niya at sinasaktan pa siya. Paano siya magiging tapat sa iyo? Kung mawawala sa iyo ang manugang ko, mamamatay ako sa harap mo. Tama ka, Lola. May tao. Sa lahat ng paraan, hanapin si Madam. Opo. Uy. Dumating ka ba para masaksihan na ako ay maging Mrs. Chi? Nakalimutan ko. Bulag ka at hindi makakita. Yanran, siya ang bagong katulong natin. Tratuhin mo siya ng mabuti. Ma, huwag kang mag-alala. Ako ay aalagaan siya ng mabuti. Buntong hininga. Nakikita kong tumaba ka. Mukhang pinakain ka ng mabuti ng pamilya Chi. Sayang, matagal kang tumira sa pamilya Chi. Sa huli, pinalayas ka pa rin. Pinalayas ng walang awa. Lin Chunyan, nakakaawa ka. Eksakto. Noong pumunta ako para kunin ang pagkatao ko, nandoon siya. Hindi man lang isinasaalang-alang ni Chi Jingze ang kanyang nararamdaman. At sa harap ng lahat ay inihayag na pakakasalan niya ako. Kung gayon, ang bata sa iyong sinapupunan ay hindi na kailangang isilang. Kung mangahas kang sakta ng anak ko, kahit na multo, hindi kita pakakawalan. Huwag magmadali. Marami pa tayong panahon para pahirapan ka ng dahan-dahan. Isipin ko nga, una, linisin mo ang kwarto ko. Tandaan, dapat walang kahit isang mantsa. Kung may nakita akong kahit isang butil ng alikabok, hihiwalayin kita sa iyong anak sa pamamagitan ng kamatayan. Umalis ka na. Mahal, hindi na makapaghintay si nanay na makita kang maging ang ginang ng pamilya Chi. Kung umuwi si tatay mula sa ibang bansa at malaman ito, tiyak na ipagmamalaki niya ako. Sige na. Binibini, Butler Lou, Binibini, bakit kayo biglang bumalik? Ang mag-ina na yon ay hindi kayo basta-basta pakakawalan. ginamit nila ang abo ng aking ina upang takutin ako. Kinailangan kong pumunta. Napakasama ng babaeng ito. Naisip pa niyang gamitin ang abo ng ginang upang takutin kayo. Binibini, huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko ang abo ng ginang sa lalong madaling panahon at tutulungan ko kayong makuha ito. Salamat, Butler Lou. Binibini, walang anuman. Ito ay ang alaala ng ginang noon. Inutusan niya ako na ibigay ito sa inyo ng personal. Ngayon sa wakas, may pagkakataon na akong ibigay ito sa inyo. Ito nga ang kwintas ni nanay.
Nanay, Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako, nanay. anak, kaunting oras na lang ang natitira kay nanay. Tandaan, maghanap ka ng lalaki na magtatrato sa iyo ng mabuti, isang makakapagligtas sa iyo sa panahon ng panganib. Ang gayong lalaki, ang iyong tunay na tadhana. Nanay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayaw ko ng kahit sinong lalaki, gusto ko lang si nanay. Mabuting anak. Isang araw maintindihan mo. Hindi na gaanong makatulong si nanay sa iyo. Ang panlasa ni nanay sa lalaki ay hindi maganda. Nanay? Miss na miss kita. Binibini ang iyong mga mata, nakakakita na ba kayo ngayon? Salamat, masaya ako para sa inyo. Lincho niyan, nasaan ka? Bulag na tanga, hindi man lang marunong gumawa ng tama, walang kwenta. Pumunta ka, sabi ng anak ko, masakit ang binti niya, masahihin mo para sa kanya. Sige. Bilisan mo. Linchun yan. Sinadya mo ba yun? Pasensya na. Nanigas ang kamay ko. Linchun yung payo ko sa iyo, tumigil ka na sa pakana mo, o lalo kang mapapahamak, Bilisan mo. At maglinis. Sige. Pwede bang maging mas epektibo ka? Tingnan mo, ang dami pang basura. Anong inaantay mo? Bilisan mo! Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Tinabunan mo ako ng walis! Pasensya na, hindi ko makita, akala ko walang laman doon. Ikaw. Ang sakit! Miss Lynn, bago malinis ito, huwag ka munang pumunta dito. Napakadulas ng sahig. Linchun yan. Hintayin mo. Sa wakas, malinis na. Mas mabuting maligo muna. Hoy, sino ang nagpapahintulot sa iyong gumamit ng banyo namin para maligo? Lumabas ka! Pasensya, hindi ko alam. Sa tingin mo makakaligo ka, hindi mo yan karapat-dapat. Pero kung hindi ako maligo, ikaw ang mabaho. Bulag na tanga, pagkatapos itataboy kita sa kulungan ng aso para matulog. Lumapit ka. Bilisan mo at labhan mo ang mga damit na ito para sa akin. Sa pamamagitan ng kamay. Ako lang ang maglalaba? Siyempre, huwag kang umasa na may tutulong. Ngayon, lalabhan ko ang kamay mo hanggang sa manigas at hindi ka kakain mamayang gabi. Paano maglilinis ng maayos ang sabon na ito? Gumamit ka ng detergent. Walang kwenta. Sige.
Ito ay cashmere mamahaling damit. Paano mo ito nilabhan ng mainit na tubig? Ang ignorante mo! Hindi ito mainit na tubig, maligamgam lang ito. Nagmamatigas ka pa? Ang sasabihin ko, siyang susundin. Sasabihin ko sa iyo sa bahay na ito, ako ang batas. Oo. Labhan mo ng malamig na tubig. Kung malaman ko na palihim kang gumamit ng mainit na tubig, papatayin kita sa pambubugbog. Wala ring guwantes. Aray, miss magsalita ka, bakit mo ito ginagawa? Okay lang, sa ganitong paraan lang hindi nila gagalawin ang abo ng aking ina. Pero buntis ka, paano mo magtatrabaho ng ganito kahirap? Lou Butler, huwag kang mag-alala. Sa kanilang paningin, bulag pa rin ako. May paraan ako para pagbayarin sila. Linyan Ran, marami akong paraan para harapin ka. Miss, may mali. Ano ang pagmamadali? Ayaw mo rin kumain, di ba? Hindi. Ito ay ang banyo. Banyo, anong problema sa bulag na iyon? Mas mabuting ikaw na ang pumunta at tingnan. Umalis ka sa daan, ikaw! Ganito ba ang paglalaban ng aking mga damit? Ano ang mali? Gumamit ako ng sabon panglaba. Ikaw, ito ay panlinis ng inidoro. Paano naging panlinis ng inidoro? Ikaw, sinadya mo, di ba? Dalhan mo ako ng latigo. Ano pang hinihintay mo? Kung hindi kayo pumunta, bugbugin ko rin kayong lahat. Papatayin kita sa pambubugbog ngayon. Dumating na ang napakamahal na mga regalo sa kasalan. Chijingze. Oh, bilis, bilis, bilis. Kayo dalawa pumunta rito. Dalhin siya sa silong. Kung wala ang utos ko, huwag siyang palabasin. Sige, sige. Ah, darating, darating. Nagkakahalaga ng 100 milyon, isang pares ng hikaw na taffete, 30-carat graph diamond necklace at pera sa kasalan na 10 bilyong yuan. Ay nako. Salamat Pamilya Chi. Salamat Chief Chi. Yan Ran. Kunin mo ang mga regalo sa kasalan. Ang mga mamahaling regalo mula sa Pamilya Chi. Talagang magarbo. Chi Jingze, kailan siya darating? Walang madali. Si Chief Chi ay naghahanap ng isang tao at darating na siya rito. Naghahanap. Buti na lang ikinulong natin ang babaeng yan sa nakatagong silong na ito kung saan kahit isang Diyos ay hindi siya mahahanap. Narito na si Chief Chi. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Chief Chi hindi asawa. Kayo dalawa dapat magkilala ng mas mabuti, haha. Chief Chi, ano ang ibig mong sabihin? Wala. Marumi ka. Hindi. Nangako ka ngayong araw, napakakasal kay Yanran, tama ba? Hindi mo sisirain ang iyong salita, di ba? Chief Chi, tutuparin mo ang iyong pangako. At pakakasal sa akin, di ba? Binabati kita, Chief Chi. Sa wakas natagpuan mo na ang iyong soulmate. Panahon na para umatras ako. Siya talaga walang pakialam. Sige.
Ang pamilya Chico ay laging tumutupad sa salita. Tutuparin ko ang aking pangako at pakakasal kay Miss Lin. Talaga, mahusay, Chief Chi. Sinabi kong pumunta ako upang pakasalan si Miss Lin, ngunit hindi siya. Chief Chi, ano ang ibig mong sabihin niyan? Bukod sa akin dito, sino pa ang Miss Lin? Ay, Diyos ko. Ang gusto pa kasalan ng pamilya Chi, maaaring si Lin Chun yan talaga? Pero, hindi ba pinalayas mo si Lin Chun yan palayo? Tama na ang usapan. Si Chief Chi ay naglunsad ng paghahanap sa buong lungsod. Desidido na hanapin si Mrs. Magsalita ka. Si Mrs. nandito sa'yo. Ako, talagang hindi namin alam. Nasaan si Miss Lin? Pumunta. Hanapin ang buong bahay. Huwag makaligtaan ng anumang sulok. Opo. Nag-uulat kay Chief Chi na saliksik na namin ang buong bahay at walang nakitang Lin Chun yan. Chief Chi, tingnan mo, paano namin maglakas loob magtago ng isang tao ng basta-basta? Chief Chi, kahit papahiramin mo kami 800 lakas ng loob, hindi namin siya maglalakas loob na itago. Paano mo kayang akusahan ang isang tao ng walang dahilan? Sandali lang. Si Lin Chulian ay itinago ni Qin Shuanghua sa silong. Ano? Tuloy tayo. Yanran? Nanay. Palabasin mo ako. Saklolo, may tao ba dyan? Ano ang gagawin ko? Nanay, natatakot ako na hindi ko mahihintay ang taong binanggit mo. Lin Chulian, ayos ka lang ba? Chi Jingze, ayos lang ako. Ang iyong mga mata. Chi Jingze, ang sakit ng tiyan ko, sobra. Sa tingin ko malapit na akong manganak. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa ospital. Nakikiusap ako, Mr. Chi. Nabigyan ng awa ang aming pamilya. May kasabihan, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Qin Shuanghua, ikaw at si Mr. Gao pumunta kayo sa Africa. Ano? Africa? Ayaw naming pumunta sa Africa. Ngayon ka lang humingi ng awa pero huli na ang lahat, mga bodyguard. Dalhin ang baliw na babaeng ito. Bitawan mo ako, hindi ako pupunta. Nanay, huwag mong galawin ang nanay ko. Huwag. Tumigil na kayo. Kung mag-iingay ka pa, ipapadala rin kita sa Africa. Anak, iligtas mo ako, anak! Nanay! At saka, ang mga negosyo ni Mr. Lin ay isa-isang isasara. Mr. Lin, magpahinga ka na lang sa bahay. Matanda ka na, tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa iyong karera araw-araw. Ano ang gagawin ko? Ngayon nasali ko pa si tatay. Lin Chulian, sinira mo ang buong pamilya ko. Hindi kita patatawarin kahit sa kamatayan. Aray, ang kawawa kong manugang na babae, dapat kang manatiling ligtas. Lin Chulian, kailangan mong magtiis. Yung ina pa ito may problema sa sanggol. Kailangan niya ng oxygen agad. Birthmark na hugis bulaklak ng peach, Jingze, nakita mo ba? Si Nian Yan ang hinahanap natin. Talagang siya nga. Buwisit ka? Nasaan ang nyanyan ko? Siya. Kakapasok lang. Sige. Paano mo siya pinayagang mapahamak? Makinig ka, Chi. Dahil si Nianyan ay pinalayas ni Lin Yanran at Qin Shuanghua, pagkatapos na paalisin sa bahay, hindi siya sumuko sa buhay. Nabuhay siya sa pamamagitan ng paghahatid ng pagkain at mga package. Pagkatapos niyang mabuntis sa iyong anak, tiniis niya lahat ng hirap at sakit na mag-isa. Kung may mangyari sa kanya ngayon, kung masaktan siya sa anumang paraan, papagbayarin kita. Ano? Nian Yan? Siya ba ay pinalayas ng dalawang babaeng yon?
Oh, Lola. Pagkatapos mamatay ng kanyang nanay, ang kanyang tatay dinala si Qin Shuanghua, ang kabit na iyon, sa bahay. Julian, maraming pinagdaanan. Kaya sa lahat ng oras na ito, mali ang pagkakaunawa ko sa kanya. Kasalanan mo lahat dahil hindi mo inalagaan ng mabuti ang aking pinakamamahal na apo. Ang aking pinakamamahal na apo, kung may mangyari sa kanya, ako hihiwalayan kita. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong lola. Pagpalain sana, pagpalain ng langit, pagpalain ng aking manugang na babae, ingatan siya. Pagpalain ng aming pamilya Chi, para sa ligtas na panganganak. Nanganak na siya, nanganak na siya. Manugang, gising ka. Lola, nasaan ang mga anak ko? Narito sila. At kambal sila, lalaki at babae. Ako bibili ng damit para sa aking mga apo sa tuhod. Alam ko, ikaw nakakakita ka na. Ano? Iiwan mo na naman ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tungkol sa nangyari noon, mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pangako! Mula ngayon, hindi ko hahayaan na ikaw at ang sanggol dumanas ng anumang paghihirap. Pagtiwalaan mo ako. Ako, Chi Jingse. Ikaw lamang si Lin Chulian bilang aking asawa. Hindi kita pagmamalupitan. Nanay, maaari ko ba siyang pagkatiwalaan muli? Nanay, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ako. Nanay! Anak, ang oras ko ay nauubos na. Tandaan mo, maghanap ka ng isang lalaki na mabuti. Si iyo, isang makakapagligtas sa iyo sa panahon ng krisis. Ang ganong uri ng lalaki. Ang iyong tunay na pag-ibig. Nanay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayaw ko ng kahit sinong lalaki. Si nanay lang ang gusto ko. Mabuting anak. Balang araw, maiintindihan mo. Nanay, hindi na kita masyadong matutulungan. Ang aking paghuhusga sa mga lalaki ay mahina. Nanay! Sige. Naniniwala ako sa iyo. Lola, pagkatapos kong magpahinga mula sa panganganak, gusto ko pa ring lumabas at humanap ng angkop na trabaho. Ano, ang aming pamilyang Chi ay mayaman at makapangyarihan. Bakit kailangan mong maghanap ng trabaho? Lola, kung gusto ni Chunyan na gumawa ng isang bagay, hayaan mo siya. Sa panahong ito, magpahinga ka ng mabuti. Kapag tapos ka na sa postpartum, mayroon akong isa pang regalo para sa iyo. Talaga? Tiyak na magugustuhan mo ito. Nandito na ba tayo? Anong sorpresa? Bakit ang misteryoso? Buksan mo ang iyong mga mata. Ito ay studio ng piano ng aking ina. Paano mo? Dati, noong nagpadala ako ng investigador, natuklasan ito. Naisip ko magugustuhan mo ito. Talagang gusto ko ito, salamat. Okay lang ba? Paano kung pagkatapos kong ipaayos sa mga katulong, bumalik tayo? Hindi na kailangan. Dito, ang tanging natitirang alaala namin ng aking ina. Ayaw kong hawakan ng iba. Ito, dati itong kinaroroonan ng mga paboritong aklat ng aking ina. Noong bata ako, madalas akong maglaro doon ng mga bloke. Subukan mo na agad. Okay naman ang tuning. Medyo hindi pantay ang sustain. Ang iyong ina. Siguro ay isang napakahusay na pianista. Oo, noong bata ako, lagi kong gustong maging katulad niya. Sa kasamaang palad, ang studio na ito maaari na lang gamitin para sa pag-alaala. Paano naman nangyari iyon? Baka. Muli mong buksan ang studio na ito, ikaw ang maging guro. Dahil nandito ako,
Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kahit ano. Kailangan mong malaman na nasa likod mo ako at ang buong pamilya Chi. Kahit anong gusto mong gawin, gawin mo ng buong tapang. Dati, hindi ko pa napagmasdan ng maayos ang iyong mga mata. Ngayon lang napansin ko. Madam, ang iyong mga mata ay maganda. Ikaw ano ang bigla mong sinasabi? Ikaw dati, hindi mo man lang ako tinitingnan ng maayos, di ba? Ngayon, paano mo? Iro-right. Okay lang. Okay lang? Ikaw ano ang sinabi mo? Hindi ka ba nahihiya? Ano bang masama doon? Niyayakap ko ang asawa ko, hindi naman ito illegal. Paalam, Guro Lee. Paalam. Tandaan na mag-practice ng marami sa bahay. Guro Lee, napakahusay mong magturo. Ang kakayahan sa piano ng aking anak ay mabilis na umunlad kamakailan. Oo, at napakamura ng mga bayad. Kumpara sa mga cram school na yan, mas mura ito. Basta kontento kayo. Tungkol sa mga bayad, ang aking layunin ay hindi para kumita. Ay naku, isang matapat na guro tulad mo. Kung marami pa, kami mga ina, ay sobrang matutuwa. Tama. Sa bagay na yan, Guro Lin, anong piano grade ka na ngayon? Oh, hindi na kailangang sabihin pa. May taong kasing galing ni Guro Lin, syempre nasa level 10 siya. Anong level kaya niya? Wala man lang siyang teaching certificate. Ito ay tahasang ilegal na operasyon. Bukod dito, bulag siya. Bakit siya nagpapanggap na guro ng piano? Sa tingin ko, wala siyang iba kundi isang manloloko. Bulag? Oo. Huwag mo siyang hayaan na kumilos na parang normal na tao lang. Sa totoo lang, siya ay isang kaawa-awang bulag na babae. At saka tingnan mo itong studio niya. Mukha bang lehitimong lugar ito? Eto. Lin Yanran, tapos ka na ba? Tapos, nagsasalita ako para sa lahat ng mga magulang dyan, lumalaban sa kawalan ng katarungan. Mga lugar na tulad nito, illegal na nagpapatakbo, dapat isara agad. Hindi ba tama? Oh, tingnan mo. Itong magulang, tigilan mo na ang pagkalat ng kalokohan. Eksakto. Paano naman ang pagkatao ni Guro Lin? Papayagan siyang gawin ang mga bagay na iyon. Maniwala ka man o hindi. Ngunit makinig kayo, mga magulang, ang pagkalat ng chismis ay illegal. Illegal. Sige, gusto kong makita kung ikaw ang mauuna sa kulungan o kami. Ikaw. Tama, isang institusyong walang qualification at ninakaw mo pa ang higit sa kalahati ng aming mga estudyante. Magmadali ka at makulong na. Tama iyan, isang operasyong walang lisensya at kinuha mo higit sa kalahati ng aming mga estudyante. Mabulok ka sa kulungan. Sa aking palagay, mga lugar na tulad nito, lumalabag sa batas, dapat sirain agad. Nagtagumpay ang katarungan. Tama, sirain ang lugar, gumagawa tayo ng katarungan. Huwag, hindi mo ito maaaring sirain. Sinabi kong sirain. Ang babae naman ay bulag. Kahit makita niya tayo, hindi niya tayo mapipigilan. Huwag. Tumigil ka sa pagsasalita. Lahat, sirain niyo yan! Amochi, may problema. Si Lin Yanran biglang nagdala ng maraming tao para sirain ang studio ni Lin Chunyan ng lubusan. Ano? Nasa loob ba ng studio si Madam? Oo. Huwag sirain. Ito ang marka ng musika ng nanay ko na iniwan niya para sa akin. Huwag punitin. Huwag sirain. Ito ang musika na iniwan niya. Huwag punitin. Nakita mo yon, Lin Chunyan? Ito ang mangyayari kapag sumuway ka sa akin. Basta't buhay ako, ang buhay mo mula ngayon hindi na magiging payapa. Lin Yanran, pareho kayo ng nanay mo. Laging pumapasok sa masasayang buhay ng iba, parang mga maruruming insekto sa kanal. Ano ang sinabi mo? Matapang ka pang sumagot kahit malapit ka ng mamatay? Wala pa pang piano doon, ipagpatuloy ang pagsira. Durugin nyo yan. Wag! Ito ang piano na iniwan sa akin ng nanay ko. Wag sirain. Kung hindi nyo kami hahayaang sirain, sirain nyo na rin siya at ang piano. Matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin kung gaano katagal ang katawan mong laman at dugo makakayanan. Sayang at hindi ko nagawang bugbugin ang maliit na sanggol sa loob mo rin.
Miss Lina, hindi ba tayo medyo lumalayo na? Kung may masaktan ng malubha dito, O, sinabi mo lang sa amin na magdulot ng gulo pero paano kung masaktan namin siya talaga? E paano namin ito ipapaliwanag sa huli? Ano ang dapat katakutan? Ako ang mananagot lahat. Hindi pa naman siya patay, di ba? Sige, sirain nyo. Ang bagal at nag-aatubili. Kung hindi nyo gagawin, ako na. Sino ang maglalakas loob na galawin ako? Jingze. Chi, amo Chi. ano, Amochi? Baka si Amochi na bilyonaryo mula sa Bin Ciudad. Lin Yanran. Sa tingin ko, tama na. Pasensya na, huli na ako. Nandito ka. Tigil. Ngayon, walang sino man sa inyo ang aalis. Kanina, lahat ng ginawa ninyo sa kanya, ngayon, ibabalik ko sa inyo ng buo. Anong nangyayari? Lin Yanran, pinaiyak mo lang kami na gumawa ng gulo. Walang nagsabi na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Oo, titigil na kami. Ibabalik namin sa iyo ang pera kung iyon ang gusto mo. Hayaan mo na kaming umalis. Ginoong Chi, pakiusap, kumalma ka. Alam naming nagkamali talaga kami. Nakikiusap ng awa ngayon, huli na. Ikaw, magsalita ka. Paano mo gustong pakitunguhan sila? Hindi ako ganoon kamalambot ang puso. Bubugbugin siya hanggang hindi siya makabangon. Tapos, hayaan na lang siyang mabulok. Sige, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ikaw, ang iyong mga mata ay gumaling na. O, maayos na sila sa loob ng ilang panahon. Pasensya na sa panibagong pagkabigo sa iyo. Sinta ko, dahil gumaling na ang iyong mga mata, bakit nagkukunwari ka pa ring bulag? Lincho niyan, hindi ka ba kasuklam-suklam? Tigil. Si Jingze, ang asawa mo nagkukunwaring bulag sa tabi mo sa buong panahon, ginagamit ang iyong awa. Paano naging ganoon ang isang mapanlinlang na babae pinayagang manatili sa tabi mo? Eh ano ngayon? Hanggat ang aking asawa, mananatili sa akin magpakailanman, kaya niyang gawin ang anuman na naisin niya. Ikaw, kayong lahat. Ano ba ang maganda sa kanya? Bakit mahal siya ng lahat ng sobra? Mula pa noong bata pa tayo, kapag nandyan siya, wala nang nakakakita sa akin. Tigil, ikaw, tumigil ka dyan. Anong ginagawa mo? Anong akala mo ginagawa mo? Bitawan mo ako! Mga pasa at gasgas lang, walang malubha. Magre-reseta ako ng gamot para sa'yo na iuwi, ilagay mo at gagaling ka. Kita mo, ayos lang talaga ako. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Mag-alala, kung hindi ako dumating ng huli, hindi ka nagdusa ng walang dahilan. Hindi mo kasalanan. Kayong dalawang magkasintahan, mabuti at magkasundo kayo ng husto. Ngunit meron pa akong ibang pasyente. At least mag-ingat kayo sa lugar. Kayong dalawang magkasintahan, mabuti at magkasundo kayo ng husto. Ngunit meron pa akong ibang pasyente. At least isipin ninyo ang lugar. Linchun yan, huwag mong isiping panalo ka na. Sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang nahukay ng mga tauhan ko sa likod bahay? Ang likod bahay? Ay nako. Linchun yan, sabihin mo sa akin, dapat ko bang itapon ang abo ng iyong ina sa septic tank o sa imbornal? At ang taksil na si Old Blue na katiwala, isang matandang katulad niya, sa palagay mo kaya niyang makaligtas sa matinding pambubugbog? At ang taksil na si Old Blue na katiwala, isang matandang katulad niya, sa palagay mo kaya niyang makaligtas sa matinding pambubugbog?
Lin Yanran, huwag mo akong palaging pinipilit, paulit-ulit mong sinusubok ang aking pasensya. Ngayong gabi ng alas 8, kung hindi ka darating, mapanood mo ang abo ng iyong ina at ang taksil na si Old Lo magpaalam ng tuluyan. Pumunta kang mag-isa kung hindi mo na sila makikita. Anong nangyari? Lin Yanran, binabanta niya ako gamit ang abo ng aking ina at si Old Lo. Hinihingi na pumunta ako sa tahanan ng mga Lin mag-isa ngayong gabi ng alas 8. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Kailangan kong pumunta, ngunit sa pagkakataong ito, papagbabayarin ko siya sa kanyang mga kasalanan. Naiintindihan aking ginang. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Kailangan kong pumunta, ngunit sa pagkakataong ito, papagbabayarin ko siya sa kanyang mga kasalanan. Naiintindihan aking ginang. Hulaan ko. Hindi ka ba palihim na nagbabalak ng daya sa likod ko? Ano ang ginawa mo kay Old Lo? Huwag kang masyadong magmadali. Bakit hindi mo muna tanungin ang tungkol sa abo ng iyong ina? Dahil nasa likod mo si Chi Jingze, naglakas loob ka ngang tumingin sa akin ng ganyan ngayon? Iminumungkahi kung umasta ka ng maayos? Kung hindi... Nanay. Bakit ka galit na galit? Lin Yanran, ano ang gagawin mo para tumigil ka? Ano ang gusto ko? Siyempre, gusto kong maranasan mo ang sakit ng mawalan ng lahat. Huwag mong isiping dahil may suporta ka ng pamilya Chi ay pwede kang magyabang sa harap ko. Hindi ko intensyong magmayabang. Lin Yanran, wala akong ginawang masama sa iyo dati ikaw. Ang gumagala na parang daga mula sa kanal, sinusubukang nakawin ang lahat mula sa akin. At ako, ay binabawi lang ang nararapat sa akin. Tumahimik ka. Lahat ng nasa pamilya Lin ay akin. Ikaw at ang iyong ina hindi dapat nabuhay. Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Tingnan mo kung gaano kakaawa. Parang ang patay mong nanay eksaktong pareho. Manahimik ka, ibalik mo sa akin ang abo ng nanay ko. Sa panaginip mo. Manahimik ka, ibalik mo ang abo ng nanay ko. Managinip ka na lang. Alam mo ba kung bakit kita tinawag dito? May paraan ako para sirain ang reputasyon mo, kaya hindi ka na maglalakas loob na humarap kay Chi Jingze ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ako ng video para sa'yo. Mamaya, ilalabas ko ito sa mga pangunahing media outlets. Hulaan mo. Kung makikita ito ni Chi Jingze. Ano ang sinabi mo? Hindi lang iyon, gusto ko ring umamin ka na totoo ang video. Hindi lang iyon, gusto ko ring umamin ka na totoo ang video. Sa panaginip mo? Talaga? Pagkatapos maghihintay ka upang magpaalam sa mahal mong nanay. Tigil! Pumapayag ako. Basta umamin ako na totoo ang video, ibabalik mo si Butler Lu. At ang abo ng nanay ko sa akin, tama? Siyempre. Kailangan ko munang makita ang sinseridad mo. Dalhin mo ang matandang iyon dito. Butler Lu. Lin Yanran, sobra ka na. Kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Bakit mo ginaganyan ang isang matanda? Miss, narinig ko lahat ng sinabi mo sa loob. Hindi ka pwedeng pumayag sa kanya. Naibigay ko na sa'yo ang tao. Mas mabuting tuparin mo ang pangako mo. Kung hindi... Simula ng paglabas.
Miss ito si... Butler Lou, dadalhin ka muna namin sa ospital, pagkatapos ay bibigyan ka ng pera sapat para sa iyong pagre-retiro, para makaalis ka sa pamilya Lin at mamuhay ng payapa sa natitira mong taon. Salamat sa iyong kabaitan, miss. Pero yung babaeng sinang-ayunan mo kanina, ayos lang ba talaga? Sumang-ayon nga ako sa kanya. Pero ang tao sa video baka kailangang palitan. Lahat ay nakaayos na. Siyempre, sino ba sa tingin mo ako? Kayo dalawa, maghintay lang kayo para sa palabas. Siya nga pala, ang kasal mo, dapat ako ang maupo sa head table. Anong kasal? Wala. Hindi mo pa sinasabi sa kanya. Nakakainis. Buksan mo ang TV. Isang gabi na ang lumipas. Kaya dapat sapat na ang pag-ferment. Ayon sa mga hindi pinangalanang isinumite kagabi, ang malaswa na video ni Miss Lin kasama si Gao Shenming ng Rongda Group ay nailantad na. Ngayon kami ay nasa tirahan ng pamilya Chi, naghihintay na lumabas si Miss Lin at magbigay ng tugon. Oo. Tama iyan. Miss Lin, pakisagot, totoo ba ang video kahapon? Ito ba ay sadyang ginawa ng masama? Inaamin ko na totoo ang laman ng video. Taos puso akong humihingi ng tawad para dito. Hahaha, panalo ako. Lin Chunyan, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay naapakan na kita. Titingnan ko kung paano ka makakaharap muli sa pamilya Chi. Lin Chunyan, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay naapakan na kita. Titingnan ko kung paano ka makakaharap muli sa pamilya Chi. Mabuti. Susunod, panoorin ninyo ang detalyadong nilalaman ng video. Hayaan mo akong mag-enjoy sa iyong desperadong muka. Ito. Hindi maaaring totoo. Hindi ito totoo. Niloko ako ni Lin Chunyan. Taos puso akong humihingi ng tawad para sa mga ginawa ni Miss Lin. Mangyaring, lahat ng mga reporter at media, huwag gambalain ang magulong pribadong buhay niya. Lin Chunyan, niloko mo ako. Sige. Kung gayon, personal kong ipapadala ang iyong ina sa septic tank. Saan ka pupunta? Miss Lin Yanran, pakipaliwanag kung bakit kasama mo si Gao Shenming sa ganoong relasyon. Kailan ito nagsimula? Ang personal mong buhay ba ay talagang magulo? Pakipaliwanag. Miss Lin, pakipaliwanag. Sagot, Miss Lin. Paliwanag, Miss Lin? Miss Lin? Hindi ako. Pwede mo na bang ibalik sa akin? Ngayon ay tila si Miss Lin Yanran ay nagnakaw ng isang bagay kay Miss Lin Chunyan. Ano iyon? Sabi ng mga tao, si Miss Lin Yiran ay napakasama. Ngayon ay totoo na. Sinasabing maraming tao ang nagulat sa publiko na nakakita kay Miss Lin Yiran na nanakit ng mga tao. Pakisagot ito. Sinasabing maraming tao ang nagulat sa publiko na nakakita kay Miss Lin Yiran na nanakit ng mga tao. Pakisagot ito. Sinira mo ang babae ko sa lahat ng paraan na talagang hinahanap mo ang kamatayan. Mga gwardya, gusto ko siyang ipadala sa mental hospital sa natitirang buhay niya upang pagnilayan ang kanyang mga gawa. Chi Jingze, hindi mo 'to magagawa sa akin, Chi Jingze. Gusto kitang dalhin sa isang lugar. Chi Jingze, bakit mo ako dinala dito? Naaalala mo ba ang kontrata ng kasal natin? Miss Lin, ito ay isang prenuptial agreement. Nakasaad dito ang mga tungkulin ni Mr. Chi habang kasal sa iyo at sa bata. Ngunit si Mr. Chi ay may minamahal.
Kapag natagpuan na ni Mr. Chi ang minamahal na ito, ang kasal mo sa kanya ay agad na matatapos. Oo, naaalala ko. Ano ang problema? Ngayon, gusto ko itong kanselahin. Oo, naaalala ko. Ano ang problema? Ngayon, gusto ko itong kanselahin. Talaga? Nagdulot ba ako ng problema para sa iyo? Hindi iyon. Gusto ko, bigyan ka ng isang wastong kasal. Ako, ay gustong pakasalan ka ng formal. Hindi ka ba pumapayag? Bobo, pumapayag ako. Pwede ba? Kung magsisisi ako ngayon, huli na, hindi ba?